Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, happy Sunday. Meron tayong mga pag-uusapan ngayon eh. Mamaya yung nagsalita na yung security guard, no? Yung nanakal. Yung panig naman ng security guard ang alamin natin. Yung nanakal. Pero ito, pauna mo, konting video lang naman to. Pauna lang natin tong mga video. Una ito, no? Ano to? Tingnan natin. Posibleng maharap sa kaukulang kaso ang ilang individual na umano'y umakyat sa Bulkan Mayon sa Albaya. Matatandaan na nananatili ang bulkan sa alert level 1 status o nasa abnormal level. Nag-vlog Kung sila. kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok o pagsasagawa ng anumang aktibidad sa loob ng 6 km permanent danger zone. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office sa National Bureau of Investigation, gayon din sa ilang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DTI Bicol at Protected Area Management Board para sa anumang legal na aksyon sa mga dawit rito. Yari kayo. Tanggapan ng Pitikawa, nais nilang iakyat ang isyong ito sa prosecution upang panagutin Nako. ang mga gumawa nito. Kinumpirma rin na nagpapatuloy na ang investigasyon nila sa hindi otorisadong pag-akyat sa tuktok ng bulkana, lalo't malinaw itong paglabag ito sa batas. Bagamat deleted na umano ang nasabing video ngayong Abril, naniniwala ng mga otoridad na posible nga nangyari ito ngayong buwan ng Marso. In the heart of changing lang. Ano eh, na-upload na yung video eh. Sometimes, no, hindi, syempre, siguro, passion naman nila yung mag-mountaineer, no. Kaya lang, sana, pwede ba ikatwiran na hindi nila alam na bawal yon yung ginawa nila? Kasi alam ko pagka mag-mountaineering ka ng, mountaineering? Tama ba yung mountain climbing. Pagka alam ko magma-mountain climbing ka, alam ko kumukuha talaga ng permit yan eh. Tama ba ako? Then, kailangan mo ng parang guide. Sorry, wala akong alam sa mountain climbing eh. Pero, sana alam nila yon na ganon. Ngayon, kailangan talagang maparusahan sila dyan. Kasi kung palalampasin yan, gagayahin sila ng gagayahin ng iba. 'Di ba? Kasi yung simpleng pag-post mo ng video na gano'n na umakyat kayo do ng malaya at iisipin kasi ng tao yun eh. Okay lang eh. Kailangan talaga maparusahan sila nun. I know siguro medyo wala naman sila masamang hangarin pero kailangan may masampulan eh. Ito yung sinasabi natin na kailangan may masampulan. 'Di ba? Kasi bawal talaga eh. Kasi 'di ba active yung bulkan, no? Pag may nangyari kasing masama doon, syempre sisisihin na naman doon yung mga yung mga government officials doon or yung nangasiwa doon. Pero kasi mga katwiran naman iba, sana binawalan niyo yung pag-akyat. Hindi naman sa lahat ng oras mababantayan mo yun eh. 'Di ba? Sa bagay, kung naglagay naman sila ng karatula na bawal doon, hindi naman siguro ipupursigi yun, Anyway, salamat doon sa nagpasa ng video na yun, Ang lesson na natututunan natin doon, alamin muna kung ano yung bawal doon sa isang lugar. 'Di ba? Pero I'm so sure hindi naman na luma yung mga umakyat na yun eh. May alam naman siguro sila sa pagpapaalam, 'di ba? Anyway, next video. Ano itong video na to? Brad, bawal kayo dito, ha? Hawak ko tong area na to. Wala man nakalagay, boss, na no parking, boss. Paano nagiging bawal? Hawak ko nga tong area na to, ha? Hindi ka ba makaintindi? Kahit hawak mo. Siga no? Ang hinahanap po, saan may pakita po yung no parking? Ang problema nga hindi nga kayo nagbibigay. Bakit kami nagbibigay? Bakit naman? Ba't magbibigay? Kung bakit? Parang alam mo yung mga di ba yung mga 90s na movies nung araw, parang ganito ito yung may mga teritoryo, yung mga goons na alam mo yun nangingikel, tapos may bida na
na magtatanggol doon sa mga kinikikilan. Parang ganito yung style nito eh. Ha? Hindi pa pala nawawala yung culture na ganyan. Naman ako magbibigay. Ba't? Ayos-ayusin mo yung pananalita mo, ha? Naks. Ayos-ayusin mo. Paglaban ko ang karapatan, boss, kasi hinahanapan kita ng no parking, wala ka rin may bigay sa amin na papakita. Brad, hawak ko tong area na to. Ha? Hindi, ang tanong kasi dos, Boss, di na ako sino ka ba kasi? Para magsabi, mayor ka ba ng Maynila? Okay lang kung mayor ka ng Maynila. Or ikaw ba yung kapitan dyan? Kahit nga siguro, kahit nga barangay tanod, pwede na eh. At least kahit pa paano, authority eh. Pero yung sino ka ba kasi? Ano ka? May mga tao talagang ganyan, medyo may pagka-delusional. parking dito. Tira kayo. Kayo pa nag-ano. Yabang talaga oh. Ano? Ano kaya yan? Nakikiparking lang, mayabang rin. Hindi naman kami magtatagal dito. Alam po, andito na ako. Ha? Pero sa dami-dami nyo, ikaw lang hindi nagbibigay sa akin. Oh, ito nga, para matapos na yung usapan. Eh, wala talaga akong pera, boss. Sinsya na po. Parang Lalapitan sana eh. aalis ka, wala ka pang binibigay. Sabi ko naman, pag... Ikaw kasi sinabi mo pa kasi na may ibibigay ka para matapos na, hindi inasahan tuloy, di ngayon naman, hindi ka na naman ang paaalisin. Di ba? wala pa akong pera. Ay, hindi pwede yan. Iwan mo yung lisensya mo kung wala. Bahala. Ano, bahala Bayaan ka mo na, dyan. pagpabayaan mo na. Ano yan, Brad? Sandali lang, Brad. Hindi pwede, hindi pwede. Wala, ang mali din ni Kuya, pinaasa niya pa rin Pinaasa niya eh. Di ba? Dapat hindi ka na nag-give in. Paaalisin ka na eh. Okay na eh. Brad, ako parking boy dito, ha? Umunawa ka. Parking boy ka lang naman pala. Animal ka. Di ko sa nilalait, pero kung ganyan ka kahangin, parking boy ka lang tapos ganyan ka kaangas, dapat pinapakapitan to eh. Itong taong to eh. Ha? Hawak ko tong area na to. Kaya nga sabi ko naman, mamaya na lang pag nakabiyahe ako. Hindi nga po pwede. Iwan mo sa akin lisensya mo. Ang yabang mo ah. Yabang talaga, oh. Alis na nga ako, bahala ka dyan. Sandali lang, Brad. Bahala ka dyan, wala kang karapatan pigilin mo ako. Ano mo lang karapatan? Ha? Hawak ko tong area na to, ha? Hawak ko. Area mo, hawak mo. Hindi yung taxi. Hindi ka mapakiusapan. Bira ka. Bullshit. Ba't may mga ganong may mga ganong tao na sobrang kapal ng mukha, 'Di ba? Parang sila na nga lang yung yung ang hihingi. Sila pa yung ganyan. Oy, may mga nagpapasa sa akin ng mga video na mararahas. Hindi na ako magte-take ng video, yung mga bugbugan. Yung yung mararahas na video. Napansin niyo yung last time yung may sinakal na security guard, pinopost ko eh. 'Di ba? May red warning na ako sa YouTube, baka masunog yung channel. Sorry ha, hindi ko na i-entertain yung mga meron sa akin finorward kanina yung binarel doon sa isang parlor ba yon? Grabe. Pero hindi na, sorry, hindi na ako magre-react ng mga ganun. Next video tayo. Ano ba ito? So, na-hold up daw. Lalaki nagsumbong na ninakawan ng 10,000 na bistong ipinangsugal lang pala. Panoorin nga natin to. Nabisto ang isang lalaki sa Davao del Norte na nagsumbong na na-hold up pero peke pala. Ang tinakay sa kanyang 10,000 piso, ipinangtaya pala niya sa sugal. Hotline na balitang yan si News 5. Bullshit. Bril Montalvo. Wait, may ganyan na may ganyang naging kaso na dati. Nareakan ko na rin yata yon. Ganito din, nagpanggap din na hold up. Sermon ang inabot ng lalaking ito mula sa pulis sa Samal, Davao del Norte matapos magpa-blatter na na-hold up umano siya at natangay ang dalang pera. Pero nang imbestigahan, napag-alaman na hold up mi pala ang nangyari. Alas 10 ng umaga nitong Miyerkules nang isalaysay ng lalaki sa istasyon ang pang-hold up daw sa kanya. Tinutukan umano siya ng baril ng hold-upper at tinangay ang dala niyang 10,000 piso.
Dahil sa kanyang sumbong, naalarma ang mga otoridad kaya ipinatigil ang pagpapatawid ng mga tao sa isla hanggat hindi pa nahuli ang sinasabi niyang holdupper. Nag-cause pala siya ng abala. Siyempre, ilalockdown yun, ano. Akala niya siguro yung mga police petics. Ako, to be honest, dito sa lugar namin, yung culture na ganyan, feeling ko ganyan din eh. Let's say, pag nagsumbong ka, kasi naranasan ko na yan, nagsumbong kami ng shoplifter, parang petics lang sila. 'Di ba? Pero may mga pulis kasi na na nagsiseryoso eh sa mga ganyang bagay. Malas niya lang, 'di ba? Ayun lang. Iba-iba na ang Siyempre, katulad niyan siguro parang isang isla sila tapos nilockdown yung na abala. Malaking abala 'yung nangyari. holdupper. Pero paiba-iba na ang salaysay ng lalaki kaya nagduda ang pulisya. Habang tinitake note namin ang mga sinasabi niya, dinala namin siya sa area para mag-conduct ng investigation doon at may mga discrepancies sa mga pinagsasabi niya. Dito na Hindi, tandaan nyo, kahit na pa ganyan-ganyan yung mga pulis, nag-aral din naman yung mga yan. Not totally bobo, kasi when you say, may mga pulis na bobo, siguro yung mga lutang lang, pero hindi naman talaga sila bobo. Magagaling nga yan eh. Gumawa magaling sila gumawa ng yung mga sa English na report. Lalo na yung mga security guard. 'Di ba? Police security guard kasi minsan nakikita ko ang logbook ng mga yan. Alam mo yung mga words nila, yung mga pang-legal. Hindi naman bobo yung mga yan. Sometimes may mga lutang moments yung mga police siguro dahil alam mo yon, 'di ba, sa culture natin na may mga talagang iskalawag. Pero yung literal na bobo, feeling ko bibihira ang pulis na ganun. nabisto na itinaya lang pala ng suspect sa Small Town Lottery o STL ang 10,000 piso na pambayad pala sana ng kuryente. Aminado naman ang suspect sa kanyang Ayun lang. Bigay raw ng misis niya ang pera at ayaw niyang mabisto ang pagsusugal kaya niya pineke ang pang-hold up. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Presidential Decree 90 o ang pagkakalat ng maling impormasyon. Nagbabalita mula sa front. Diba? Mas sumakit ang ulo niya. Diba? Natakot siya doon sa asawa niya pero hindi siya natakot na magsinungaling sa pulis. O ano ngayon ang nangyari? Diba? Na-expose pa sa buong Pilipinas na ganyan ang ginawa mo, napahiya ka pa. Nakulong ka pa. Diba? Sometimes, iisipin natin kung ano ba talaga yung pinaka-the best na move. Kung nagkamali ka, wala na tayong magagawa eh. Nangyari na yun eh. Huwag mo nang dugsungan pa na isa pang pagkakamali. Yun ang pinaka-wise move. Nagkamali ka ng ginawa ngayon, at feeling mo, tatapalan mo pa rin ng isa pang pagkakamali yun, lalong magiging worst yung scenario. 'Di ba? Now, dito na tayo sa main event dito na sa main event. Ito, yung security guard na hindi pala security guard yun kasi may mga nung unang pagkakaalam ko, police daw. Pangalawa, barangay tanod. Then pangatlo, security guard nung convenience store. I believe 7-Eleven yata yun. So pakinggan natin yung reason ni Kuya. Diba? Dali. Lagyan natin ng volume. Insidente po na ito is last year pa po. July 2024. Bigla na buhay uli, Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala yung nasa viral video sa insidenteng naganap sa tapat ng eskwelahan sa Parañaque, Queviasnan. Kung saan meron akong hinedlock na isang magnanakaw. Hinedlock. Uulitin ko lang po sa mga keyboard warrior natin dyan. Yung insidente po na ito is last year pa po. July 2024. Yung napanood yung video, ayan yung last part.
hindi nyo napanood yung first part eh. Kasi hindi naman na-post. I-release. So, meron kaming habulan na nangyari dyan. From Phoenix to McDo. Sa McDo na kasi ako nakasakay ng motor. Merong isang concerned citizen na nagpasakay sa akin sa motor, tropang joyride or angkas yun. At agad akong inangkas sa motor. At merong ang isang vlogger na kumukuha ng video, ay niya si Peng Basay. Then, sumakay sa motor, hinabol namin ngayon yung magnanakaw. Yung naabutan ko siya, kung mapapansin nyo, nagbigay kagad ako ng pambablap sa kanya na sinabihan ko siya na babariling kita. Pero wala ho akong anumang armas na dala nun. Miski pamalo o anuman. Wala kasi akong intensyon na saktan siya. Kung mapapansin nyo ho, sinasabi nyo na sumuko na yung tao. Antimano pa lang yung pagbaba ko ng motor, huminto na dapat yung tao kung intensyon niya talagang sumuko. Hindi eh. Ang nangyari, pagbaba ko ng motor, aakma pa siyang tatakbo ulit. O, aakman tatakbo. Take advantage ako. So tingnan nga natin, i-replay natin, akma ba talagang tatakbo? For the sake of fairness, no, i-play natin yung video. So ito yung video. 'Di ba? Wait lang ha. Doon natin umpisan. Sabi, akma daw tatakbo. So pagod na. Parang, oo. 'Di ba? Parang hindi sa akin, do sa tingin kasi ng iba, mukha naman hindi naman siya aakmang tatakbo. Napalakad lang siya, pero magbabase kasi tayo do sa interpretasyon ng security guard. I'm so sorry ha, ako aaminin ko na ngayon. Bias ako sa security guard kasi alam ko yung feeling ng ninanakawan ng store eh. Pangunahan ko na kayo ha. 'Di ba? Pero pwede niyo namang haina ng argument yung sinasabi ko. Wala namang problema doon. Hindi naman tayo magkaaway. Ako magiging bias ako sa part ng security guard. So, ang sabi niya kasi akmang tatakbo. So, dito, siyempre nakikita naman natin hindi naman akmang tatakbo. Hinawakan niya. Now, yung paglakad ni Kuya, diba? Nung naglakad siyang gano'n, na-misinterpret niya siguro yon na akmang tatakbo. So kahit pa paano, valid pa rin naman yung reason. Kaya lang, hindi katulad ng iniisip niya na akmang tatakbo. Siguro napalakad lang dahil na-headlock mo na eh. Napalakad siya ng konti. Na-misinterpret mo siguro yon na akmang tatakbo. Yan o. Yung parang, ano siya, well, dito kahit na bias ako, mali ka ng interpretasyon mo dito sa part na to. 'Di ba? Pero naiintindihan ko kung bakit mo nasabi na akmang tatakbo. Naglakad eh. Tingnan mo. Siguro, pero yung lakad naman na yan ay hindi naman para takasan ka siguro niyan. Dahil lang siguro kinapitan mo siya sa likod, kaya siya napalakad. 'Di ba? So, nag-gets na natin yun kung ba't niya nasabi na akmang tatakbo. Hindi naman talaga akmang tatakbo, na-misinterpret niya lang. So, pagpatuloy natin yung sasabihin, yung ikikwento ni Kuya. Advantage. Dahil may una na kaming eksena sa Phoenix mismo. At merong CCTV footage ang store sa insidenteng naganap sa amin doon mismo sa harap ng 7-Eleven. Ang nangyari dyan, sa magnanakaw na yan is minonitor na siya. Hindi lang 3 times, 4 times yung pagnanakaw na ginawa niya sa store. Oo, may record yan. Ngayon ganito yan. Pagka halimbawa may ganyan, halimbawa na shoplift kasi sa amin yung mga tinatawag na high value items katulad ng gatas, yung mga beauty products, yun ang madalas na i-shoplift, yung mga lipstick, mga ganyan. May monitoring sa amin yan. Gabi-gabi para ma-determine agad namin kung may nawawala ba o hindi. Pag na-monitor na yan, ibabangga namin sa system kung talagang nabenta yung nawawala. Pag hindi bumawas sa system yon, na shoplift yon.
Pag na-confirm na may shoplifting na nangyari base sa system, i-review naman yung CCTV buong araw. Ngayon, pag doon sa CCTV ni-review, i-screenshot na yung mga yung mga suspect talaga. Talagang confirm na yun yung kumuha. Minsan grupo-grupo yan eh. 'Di ba? I-screenshot. Then imo-monitor na talaga yan. Ang patakaran dyan sa store, kung ano yung mawawalang item sa loob ng buwan na ito, ang magbabayad niyan, empleyado. Uulitin ko sa inyo ha. Correct. Empleyado. Ito yung kinikwento ko sa inyo. Ang magbabayad. Ito yung kinikwento ko sa inyo last content ko nito. Yung kauna-unahang content ko nito pala. Yan ang kinikwento ko sa inyo. Yan ang kailangan sa kukote ng mga naaawa dun sa magnanakaw. 'Di ba? Lalo na kung may record yan, paulit-ulit yan eh. At saka doon sa news outlet naman, umamin naman ito na ilang beses na siyang pero nagbagong buhay na daw siya. 'Di ba? Kahit sino mabubwisit doon, men. Na araw-araw kayo ninanakawan. Kahit pa sabihin mo na barya lang yung ninakaw. Magkano yung barya na yun? Let's say, umabot ng 2,000 or 3,000 lang. Nakaka-bad trip talaga yon. Na makikita mo na yung sa payslip mo may kaltas. Kasi ganito yan eh. Pag na-monitor na may nawawala, kailangan ipasa mo agad yon. Kaya hindi mo dapat paabutin ng annual inventory yon. Yung mga nawawala na yun. Kasi pag naabutan ng annual inventory yon at ang laki ng margin ng nyo, may chance na sibakin ka sa trabaho mo. Kaya dapat kailangan aminin mo agad na may loss na kayo para ma-adjust na agad. Now, pagka nalaman na may loss kayo, ipapasa nyo ngayon yan sa head office. Lalabas ngayon yung ILREX. Sa ILREX, yung total na mga na-shoplift. 'Di ba? Ang total, sabi ko, umaabot ng 30 million eh. Sa isang buwan. 'Di ba? Lalo na nasa Ace Hardware ako. 'Di ba? Yung mga power tools doon, mamahal 'yon. Umaabot ng 30 million. Just imagine, ilan kami sa store na nandoon. Hindi mo pwedeng singilin yung mga hindi mo pwedeng singilin yung mga consignor doon kasi hindi naman namin tao 'yun eh. Mga umuupa lang yun sa store. Pati item ng consignor, kahit ma-shoplift yun, wala kaming pakialam. 'Di ba? Ganun ang rule sa SM. Pero pag outright yan, yung mismong produkto na pag-aari ng store, pag yan yung na shoplift, lalabasan kayo ng ILREX niyan. Makita nyo do total Minsan nga 70,000 eh. Ilan kaming regular sa store? 'Di ba? Ilan kaming regular sa store na nandoon? Nasa lang kami, nasa 35, 40 na personnel lang kami nandun. Paghahati-hatian namin yun. Yung 40,000, yung 30,000 na shoplift, divided by kasi ayaw namin, bagamat kasi pwedeng mangyari, pwedeng tumanggi yung iba eh. Let's say, ang madalas kasing nananakawan doon yung power tools. Ang mangyayari noon, yung mga taga power tools, 2 lang silang naka-assign doon. Kawawa naman kung yung 30 mil ay iaawas mo sa sweldo ng 2. Since kami ay team, 'di ba? Bayanihan na lang kasi sa amin eh. Kami, buong store, ako pinopropose ko talaga, buong store, brotherhood talaga kami doon, buong store kami, magbabayad na lang kami. No matter kung sino ang may kasalanan or hindi naman kasalanan kung sino yung responsibilidad doon. Yun ang patakaran ko para pag dumating ang time sa area mo naman ang may manakawan, may hahati din sa'yo. Wala, ganun talaga eh. So just imagine magkano yung kaltas sa amin nun. Kung 30,000 yon, 35 kami, do the math, no? Minsan umaabot na 70,000. Trip na trip talaga ng mga power tools eh. Kaya napansin nyo, pag pupunta kayo ng Ace Hardware, nakakadena yung mga nakadisplay na barena. Hindi naman pwedeng hindi ka mag-display ng barena. 'Di ba? Or nung grinder, or nung circular saw. Hindi naman pwedeng hindi ka mag-display nun para makita din ng customer. Nakakadena yung mga yun. Kahit na nakakadena yon, nadudugas pa rin yun. Maabilidad. Baka akala nyo,
tatanga-tanga yung mga shoplifter, mga matatalino yan. 'Di ba? At ang masakit pa sa SM, yung mga security guard, hindi sila kumbaga hindi sila liable. Yun, doon ako nabubwisit eh. Na supposed to be kasama sila sa magbabayad. Hindi sila pag SM. Kaya sabihin ko sa inyo, kung ako lang ang shoplifter, mas pipiliin ko mag-shoplift sa SM eh. Dahil wala namang pakialam yung mga guard dun eh. Hindi, yes, may pakialam sila kung talaga nakikita na nila. Pero yung sasabihin mong bantay sarado ang security guard sa SM, yung panahon ko I don't know kung nagbago na ang rules ngayon na kasama na sila sa magbabayad. Pero nung panahon ko, hindi kasama nagbabayad ang guard ng SM eh. Kaya petics lang mga yan. Biruin mo, nababawasan yung kita ng store para pampasweldo sa mga yan, mga inutil naman. 'Di ba? Hindi, based on experience 'yun. Magagaling lang yung mga guard ng SM pag ang huhulihin yung mga empleyado. Pag empleyado ang huhulihin kasi may incentive sila doon, pero pag yung mga customer wala ang pakiyan. 'Di ba? Pero sa Robinsons, dun yung mga shoplifter, yun ang impyerno para sa inyo. Kasi pag nahuli kayo, bubugbugin talaga kayo dun. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo a-attenda ng hearing nun. Diba? Biruin mo, hihiringan ka pa ba, bugbugin ka na lang. Well, ito ay kapanahunan ko. Hindi ko alam kung paano na ang pagpapatakbo ngayon. Diba? Kasi ako nung nagtatrabaho ako doon, yung culture na minana ko doon, pag may shoplifter doon, pinipiringan, binubugbog talaga sa warehouse eh. Kasi pagka pinapulis mo yon, ikukulong lang yon, hindi mo naman ma-attenda ng hearing, makakalaya din yun. Wala lang yung pagpapakulong noon. Sanay na yung mga yun doon eh. Sa kulungan, sanay na yung mga yan. Kaya hindi nyo naiintindihan yung pinagdadaanan ng mga personnel ng store, na nagtataka ako, mga putang ina nyo, mga sympathizer ng magnanakaw, awang-awa kayo doon sa magnanakaw, pero doon sa mga lihitimo nagtatrabaho, hindi kayo naaawa. Kaya ako kayo pinagmumura eh. 'Di ba? Sasabihin na, nagnakaw lang naman yan kasi nagugutom ang pamilya. Putang ina mo, hindi magtrabaho yan. Ba't kami kinaya namin magtrabaho? Bakit yan hindi niya kakayanin? 'Di ba? Nagbabayad kami ng tax namin, ng dapat. Wala rin namang special sa amin. Tapos sisimpatsahan nyo yan, mga putang ina nyo, sasabihin nyo pa hindi nyo kasi naranasan na magtrabaho sa mga ganyan eh. Yung mga nagsasabi na hindi na naawa dyan sa magnanakaw. Abay, kung ako, kaya sinasabi ko sa inyo, nagiging bias ako sa sa part na to eh. Nagiging bias talaga ako dito dahil naranasan ko kung paano magbayad ng mga ninakaw. Kahit pa sabihin mo itong magnanakaw na to, sabi mo first time niya lang magnakaw, hindi pag nahuli mo to, magfa-flashback yung mga dating ninakaw sa store niyo na pinagbayaran mo eh. Mapapag-initan pa rin to kahit first time niya lang na magnakaw. In the first place, kung iisipin mo nga, hindi naman siya masasakal dyan kung kung hindi niya ginawa yung pagnanakaw eh. Nagigets nyo ba? Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit sinisimpatsahan nyo to. Hindi naman siya masasakal dyan kung hindi naman siya nagnakaw. Diba? Siya rin naman na may dahilan yan eh kung bakit ganyan na sinapit niya eh. Sige na nga, pagpatuloy na natin. Bayad ng ninakaw na item. Paano napatunayan na siya yung nagnakaw? 1, 2, or 3 or 4 times na pagnanakaw yung ginawa niya. Na-monitor na siya ng manager. Hanggang sa yung insidente ng naganap na yan, kinumpronta na siya ng manager. At agad tinawag ng manager. Ngayon may tanong bakit nung nakikita nyo na sa story yan, hindi nyo pa hinuhuli? 'Di ba? May rule po kasi na pag halimbawa nag-shoplift, hindi ka talaga pwedeng hulihin hanggang hindi ka nakakalabas ng store. Or hindi ka pa nakakadaan ng checkout.
Kaya kahit anong mangyari, kahit nasa loob ka ng mall, nasa loob ka ng mall, nasa loob ka ng 7-Eleven, kahit lahat ng damputin mo doon, kainin mo yon, ibulsa mo yon. Hindi ka pa pwedeng hulihin nun hanggat hindi ka pa lumalabas ng store. Nakukuha nyo? Hanggat hindi pa nakakalabas ng store, hanggat hindi pa dumadaan sa kahera. Pag nilampasan mo na yung kahera at lumabas sa store, saka ka nahuhulihin. Kaya nagpapang-abot sa hulihan sa labas. Nakukuha nyo na ibig sabihin? Kaya nga sometimes common sense na lang yan eh. Nung nagsiseminar kami tungkol dyan eh, bakit nakikita na namin na binubulsa, hindi pa ba kami gagawa ng paraan nun? Kasi may mga technicalities daw talaga yan. Lalo na pagka veterans yung shoplifter, alam nila yung legal eh. 'Di ba? Alam nila kung paano lulusot eh. Kaya kailangan maging maingat ka pa rin. Tandaan nyo, may nangyaring ganyan, yung nasa Tutuban. Ganyan na nangyari. Hinuli, hindi pa nakakalabas. 'Di ba? Ang nangyari, nagkaroon ng legal na processing. Nagmulta pa ang Robinsons nun. Doon sa biktima. Kasi mali yung pagkakahuli. Kita nyo na? Ano yan? Aral yan mga yan sa mga ganyan. Bakit ako yung tinawag ng manager? Kasi po, isa po akong security sa Phoenix na iya. At ang trabaho ko po ay magbigay po seguridad sa nahawakan ko pong area, tulad po ng 7-Eleven, Phoenix at Wendy's. Ngayon, tinawag ako ng manager. Lumapit ako. Tinanong ko bakit. Nandyan yung magnanakaw. Kinumpronta siya ng manager, yung magnanakaw. Ano yung hawak mo? Bakit mo kinuha yan? Hindi ka nagbabayad. Nagkaroon na ng dambahan doon. Agad na hinawi ng magnanakaw yung kamay ng manager. At ako syempre, Mukhang hindi alam nung magnanakaw yung procedure eh. Hanggat nasa loob ka ng store, hindi ka pwedeng ganunin. O yung mga shoplifter dyan, alam mo na ha. Hanggat nasa loob ka ng store, hindi ka pwedeng ganunin. Pero, pag ikaw halimbawa may kinain ka na doon sa loob ng store, yari ka, paano ka makakalabas nun? Pag lumabas ka nun, yari ka, doon ka na lang matulog sa loob. Di ba? Yari ka na doon. Kasi the moment na lumabas ka na, yayariin ka na. Pero yung ginawa ng risky yun, yung ginawa ng manager. Hindi mo siya pwedeng kumprontahin hanggat nasa loob ng store. Well, maliban na lang kung sa labas na siya ng store inabangan at doon kinumpronta, di ba? Pero kung nasa loob ng store, hindi pwede. bilang security, agad ko rin naman siyang akmang yayapusin at ako naman ay binaliya niya. Hanggang sa nagkaroon kami ng eksena doon, ayun na nga yung nahulog yung panusok niya. Nahulog ho ang panusok niya. Hanggang sa nagkatakbuhan ho. At kinabulto ho siya hanggang sa McDonald's Kabiesnan. From Phoenix to Kabiesnan, McDonald's. Siguro mga 500 meters din yung tinakbo ko bago ako nakasakay ng motor. Meron nung nagmalasakit sa akin tropa na nakita na hinahabol ko yung magnanakaw nga. Sinampan niya ako sa motor at ayun nga, inabutan namin doon. Kung mapapansin nyo nagbigay kagad ako ng pambablap sa kanya na babariling kita, huminto ka. Ngayon, pagbaba ko ng motor, kung intention niya talagang huminto na, hindi na siyang akmang tatakbo. Kasi may una na nga kami eksena sa Phoenix ayun niya yung walang video, walang post ng video doon sa part na yun. Nag-take advantage ako sa ginawa ko. Bakit kamo? Dahil nga may una na kaming eksena. Yung ginawa ko sa kanya, pampapakalma lang ko sa kanya yung gawa ho ng wala ho kong ginamit na anumang armas. Uulitin ko, wala hong anumang armas at hindi ko siya intention. Pero sa part na yun, sir, kasi kalmado na yung kalmado. Naiintindihan ko, itong part na to, medyo nagpapalusot na lang si sir. Diba? Na totally naman nakakampihan ko si sir. Pero sometimes, pag medyo alam mong mali na yung ginagawa mo, medyo nagpapalusot ka na eh. At ito na yung part na yun. Diba? Nakita naman natin na pagod na yung magnanakaw kasi. Diba?
Pero mamaya, wag kang mag-alala, ipapagtanggol ko pa rin, i-justify ko pa rin yung nagawa mo mamaya. Pero medyo sablay yon yung sinabi mo na pakalmahin, pagod na nga yung tao eh, di ba? Mamaya, no, isasalba pa rin naman kita mamaya. Saktan. Dahil antimano kung gusto ko siyang saktan, yung pagbaba ko pa lang at paghawak ko pa lang sa kanya, sinuntok ko na ho siya. Hindi ko ho ginawa yun dahil hindi ko ho talaga intensyon manakit. Ang ginawa ko lang sa kanya ho, pagpapakalma. Hindi ho natin masabi kung meron pa siyang dala o mahawakan siya at pumigla. Kasi may pagkakataon, di ba may posas kang dala? May pagkakataon na pwede mo na iposas yun eh. Di ba? Well, basta mamaya, i-justify ko pa rin yung ginawa mo. Hindi, not totally justify. I-explain ko lang kung bakit gano'n na naging action mo. May masaktan ho sa umabol sa kanya. Tulad ho ako. Ako yung umabol sa kanya. Pwedeng may mangyari sa akin. Paano kung ako na yung sa sitwasyon na ako yung tinusok o napalo ng bato? So, istorya na lang ako. Yung trabaho ko, security ho. Pagbibigay ho ng seguridad. Ngayon ho, sa sitwasyon ho na hinedla ko siya. Oo, napasobra yung pang-headla ko sa kanya. Gawa nang nagkaroon kami ng kumusyon eksena na. Hindi ko rin naman intensyon na totally ma-knockdown siya. Pampapakalma lang yung ginawa ko sa kanya. Ngayon sa mga keyboard warrior natin dyan, shoutout sa inyo lahat. Shoutout. At saka sa nag-post ng video, shoutout din sa'yo. Uulitin ko ha, wag na wag ho sana mangyayari sa inyo na kayo ho ang mananakawan at papasukin ng bahay nyo. Re-rapin ho at papatayin ho ang mga kamag-anak nyo. Wag na wag ho sana mangyayari yan. Correct. Although na medyo exage na yung re-rapin. Doon sa nanakawan lang tayo, 'di ba? Doon sa nanakawan lang part tayo. Wag naman yung rapin kasi hindi naman yun yung nangyari doon sa inyo eh. Pero I do agree doon sa part na hindi pa kasi nila nararanasan yung ganun eh. Yung kaya ako sinasabi ko sa inyo, naranasan kasi namin yun. Yung mga ganong bagay na supposed to be, ako, makakabili na sana ako ng laptop nung time na yon na kailangan ko. 'Di ba? Pero naudlot dahil maraming bayarin na hindi naman sa akin napunta yung binabayaran ko. Nakaka-frustrate yun. Lalo na yung kasisilang lang ng anak ko na sana napupunta dun sa anak kong may sakit. Yun ang hindi nyo naiintindihan. 'Di ba? Wala tayo kasi mga Pilipino, 'di ba? Nasa dugo natin kasi ang pagiging utak teleserye eh. Magnanakaw, pumasok. Kasi dito sa senaryo na to, ang nakita lang kasi dito yung nakakaawa itong sinakal eh. 'Di ba? Nakakaawa kasi siya eh. Yan lang ang nakita nyo eh. 'Di ba? Pero hindi nyo na napapansin na pagka, let's say, baliktarin natin, ang nasakal ay yung security guard. Kanino pupunta yung simpatya nyo? Malamang sa security guard na uli. 'Di ba? Nagkataon lang na nasa nakakaawang posisyon kasi si magnanakaw. 'Di ba? At nakurot yung puso nyo. Sa bahay, pinatay buong pamilya. Magnanakaw, medyo exage naman yun. Yung anak at yung nanay. So, Medyo gano'n na lang ho exage ba naman. ang trato natin sa mga magnanakaw? Na dapat ho, pag nahuli ho natin, pagsabihan ho natin, na wag nang uulitin at pauwiin ho. Hindi ko po sa sinasabi na ganun ho ang gawin natin. Sa akin ho, dinipensahan ko lang ho ang sarili ko sa posibilidad na may masamang mangyari sa akin. Dahil una sa lahat ho, nagtatrabaho ako bilang security guard. Uulitin ko, may mga anak din ho akong nag-aantay sa akin. Ayoko maging istorya. Kaya sa mga keyboard warrior natin dyan, wag na wag sana mangyayari sa inyo na kayo yung manakawan at magkaroon ng, hindi natin masabing resulta na hindi maganda sa pamilya nyo o sa inyo mismo mangyari. Kaya sa mga keyboard warrior natin sa inyo dyan, be safe po sa lahat po. So, ito may mga part kasi na sinabi niya medyo exage at may mga part na medyo nagpapalusot na lang siya. 'Di ba? Pero
kung ako ang gagawa ng dahilan para sa kanya, yung action niya kasi let's say tama or mali ba yung action niya? Mali. Yung halos patayin niya na yung magnanakaw, mali yun. Pero dahil dun sa mga tinutukoy niyang dating pangyayari, yun normal sa ating mga humans na magalit talaga o ma-frustrate talaga. Normal sa atin yun. For example, yung mildest form nito. Mildest form, yung mga nanay diyan, yung mga nanay, may anak ka na laro ng laro sa labas. Pinapapasok mo na, gabi na. Anak, pasok ka na. Laro ng laro pa rin sa labas. Walang pakialam. 'Di ba? Ito yung mildest form nun. Hanggang sa mapundi ka na ngayon, hinahanap mo yung anak mo, tinatakbuhan-takbuhan ka pa. Nakaka-frustrate. Tinatakbuhan hanggang sa dumating yung time na nadakma mo na yung anak mo, makukurot mo yun or mapipingot mo yung tenga nun iiyak yung bata Tama ba ang manakit ng manakit ng anak? Mali po. Pero yung bilang human ba na nainis ka, na nabwisit ka dahil pinahirapan ka, 'di ba? Makukurot mo yung anak mo or mapipingot mo yung tenga 'Di ba? Yun yung mildest form. Dito sa kaso naman ito, ilang beses sila nananakawan, ilang beses na silang makakagawa ka talaga na hindi maganda. Kasi sama-sama na diyan yung galit mo, yung pagod mo sa kakahabol. Kasi obviously hinahabol nila tumatakbo Ayaw magpahuli Kaya pag nahuli mo talaga yan, it's either masuntok mo yan or ito naman yung paraan ni Kuya na ginawa niya. Pero mali po yun Mali po yun. Ang ina-explain ko lang dito na bilang tao, sometimes hindi mo makokontrol na magkakamali ka talaga. Na pag nabigla ka, di ba? Nabibigla ka kahit biglang napasigaw ka. Pag sa sobrang buwisit mo na, napasigaw ka, nakagawa ka ng mali. Nangyayari sa atin yun. Di ba? At palagi nating iisipin, kahit kailan hindi maganda na kampihan ang isang taong gumagawa ng mali. Yes, gumawa din ng mali to. Napansin nyo kanina, may mga palusot siya na nasita ko rin naman. Na feeling ko nagpapalusot ka na. Mas maganda, Kuya, aminin mo na lang na talaga nagkamali ka. Maiintindihan ka naman na pagmalabis mo yung yung ginawa mo 'Di ba? Ma-justify naman yun or may explain naman na maayos yun. Bagamat mali, no? 'Di ba? Ma-justify kaya nga sinabihan ko rin ito na may mali din sa mga inano niya. Pero totoo yung sinasabi niya na pag kayo yung nakaranas ng pagnanakaw, 'di ba? Baka mas malala pa kayo sa pananakal. Lalo na kung halimbawa kakarampot ang sweldo nyo, nag-ipon kayo na sa isang bagay na pagkakagastusin niya, na pagkatagal-tagal ng oras yung inipon tapos biglang nanakawin, or hindi ka makakaipon dahil sa isang magnanakaw, baka hindi lang choke ang gawin nyo doon sa baka hindi lang pananakal ang gagawin nyo doon sa magnanakaw. Diba? Kaya minsan ayus-ayusin natin yung pagbigay natin ng simpatsya. Hindi masama, hindi masama yung pagkondina nyo dito kay Kuya sa ginawa niya dahil mali naman talaga yon. Ang masama lang yung i-justify mo yung magnanakaw dahil siya ay nasakal lamang, yung sasabihin nyo, kawawa naman, nagnakaw lang naman dahil nagutom. Ang putang ina, sino ba sa atin ang nagtatrabaho para hindi magutom? Mas pinili lang ng ibang taong magtrabaho ng maayos kaysa sa magnakaw, 'di ba? Kaya sometimes bago kayo magbigay ng simpatsya, yung pagsita sa mali walang problema doon. Pero malaking problema yung halos iabsuelto nyo na yung magnanakaw para lang para lang masabing mali ito. Kaya minsan yung pagkakalat na namatay ito, feeling ko minsan ginawa na lang yun para talagang idiin lang itong security guard Kung tutuusin itong issue na to, patay na to nabuhay lang nung in-upload 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko,
Yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, magandang hapon pala, sorry. Yun lang, bye-bye.